Magandang umaga po. Andito naman po inyong kaibigan, Pastor Greg Gulayan, na inyo pong makakasama sa umagang ito sa ating morning devotion and prayer. Ngayon po ay ika-4 ng buwan ng Setyembre. So, ibig sabihin po, ang aking schedule sa buwan ng Setyembre ay Lunes at Martes lang. At ang Miyerkules, Huwebes, Biyernes ay para kay Pastora. So, magandang umaga po sa inyong lahat. At patuloy na sa umagang ito, bago po ang lahat, tayo po muna ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Na sa oras na ito, sasamahan po tayo ng mga awit ng Paldo. Ayan.
sa ating patuloy na pagsamba sa ating Panginoon, patuloy nating aasahan ang pag-ibig niya. At sa umaga pong ito, binabati ko po ang lahat. Magandang umaga po. Ayan, ating masugid na taga-subaybay, ang mag-asawang Efren at Mercy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din sa iyo, aming kaibigan, Pastor Rayoli. Yan, magandang umaga sa iyo. At ganun din, sa iba pang mga magbubukas sa umagang ito, magandang umaga sa inyong lahat. So, sa umaga pong ito, ay patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at pagkatapos po niyan, tayo po yung mananalangin. Pero ngayon ay hindi ko alam kung anong istorya patungkol sa ating bagyo. Pero halos sa araw-araw umuulan at yun nga, sabi nga ni Pastora sa kanyang mga reels ay yung aking problema dito sa aming loob ng bahay ay bumabaha ang kusina. Hindi naman po napakalaki pero kumakatas po yan na kailangan na dimasin para po maging tapos tutuyuin. Pero pag umulan ay andyan na naman po. Magandang umaga sa iyo, aking kaklase na si June Madrid. Yan. Nandyan po siya sa Pangasinan at patuloy na nakikisa po sa atin sa ating morning devotion. So, bago po ang lahat, tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito at nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa patuloy na pagpapadama mo sa amin ng iyong pag-ibig, sa iyong patuloy na pagkalinga, sa iyong patuloy na paggabay, pagtuturo, at patuloy na provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat din naman sa kalakasan at kalusugan na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Kagalingan sa lahat ng aming karamdaman dahil sinabi mo na, binitawan mo na ang iyong salita na sa pamagitan ng mga latay na aming Panginoong Jesus ay pinagaling mo na kami. Kaya patuloy naming inaangkin ang kagalingan na yan sa oras na ito at dininideklara namin na kami po ay pinagaling na sa aming mga karamdaman. Ganon din, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan at inaamin namin naman na kulang po ang aming kakayahan para umunawain ang iyong salita sa iyong perspektibo, sa iyong pananaw. Kaya patuloy na nagpapakumbaba kami sa iyo, nihingi namin ang paggabay ng iyong banal na Espiritu na patuloy na buksan ang mata ng aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na gusto mong ipahayag sa amin na nagmumula sa aming Panginoong Jesus. Dahil siya ang Espiritu ng katotohanan. At patuloy na ang kaunawaan na yan na hindi lang namin mailagay sa aming isip, sa aming puso, kundi maisap ang buhay namin upang patuloy na ang aming buhay ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat din po, Panginoon, dahil patuloy na sinusustain mo kami sa araw-araw. Kaya, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin, at lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo ng may papuri at pasalamat. At ang hiling namin ito ay sa pamagitan ng pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, Ama. Dalangin namin. Amen. Ngayon po, sa ating pag-uusapan ngayon ay pag-usapan natin ang patungkol sa buwis. Yan ay isang kontrobersya. Noon pa hanggang ngayon, yung buwis na yan. Napaka-kontrobersya niyang topic na yan. Bakit po? Kasi nandyan po yung korupsyon. Nandyan po yung tawag doon, yung korupsyon, tapos yung hindi pagsasabi ng totoo. Yan, yung deceit. Yan. Andyan din po yung favor system. Yan. Pabor. Bakit? Kasi nga po, dahil sa korupsyon. Na
Kung meron kang kakilala at meron kang tagalakad, naayos ang iyong income, income tax, business tax, o anumang taxes na pwedeng na sisinisingil sa atin ng ating bayan. Sandali lang po. Yan. So, ang pag-uusapan po natin ay yung sinabi ng ating Panginoon kung paano siya itinrap ng mga Pariseyo, mga teachers of the law, at yung isang grupo ng Herodian. Yan. So, kung meron na po kayong Bible, buksan po natin ating mga Bible sa Mark chapter 12. Yan. Sinimulan po ni Noriel kahapon yung Mark chapter 12. Mula po mula pa nung Sabado. Yan. O kahapon po. Yan. Kaya, nandun na po tayo. Bless. Yan. Kung nandyan na po kayo, ay buksan po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 12, verse 13 to 17. Dali niyan po. Verse 13. Later, the leaders set some Pharisees and supporters of Herod to trap Jesus into saying something for which he could be arrested. Yeah. They said, we have known you how honest you are. You are impartial and don't play favorites. You teach the way of God truthfully. Now, tell us, is it right to pay taxes to Caesar or not? Should we pay them or shouldn't we? Jesus saw through their hypocrisy and said, why are you trying to trap me? Show me a Roman coin and I will tell you. When they handed him, he asked, whose picture and title are stamped on this? Caesar's, they replied. Well then, Jesus said, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. His reply completely amazed them. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng salita. Ngayon, ito po ang tanong dyan. Alin ba ang mas importante? Ang Diyos o si Caesar? Yan. Tingnan po natin. Kaya nga, makikita po natin dito ang gustong ipakita ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya dito, sino po yung nagtanong? Alam niyo po, titignan po natin. Itong teachers, religious leaders, at saka Pariseyo, kasama yung mga supporter o mga Herodians. Yan, mga Herodians. Sino ba yung mga Herodians? Yan. Kaya lang, hindi ko po napag-aralan, hindi ko po nakita ang history. Pero sila po, yung mga taong naniniwala kay Herod. Yan. Sa kay Haring Herod. Yung mga tagusunod ni Haring Herod. Yan. At pinuri pa, finlatter pa nila si Jesus. Sabi niya, teacher, we know how honest you are. Yan. Para bang binola pa, no? You are impartial and don't play favorites. You teach the way of God truthfully. Yan. Yan po yung, kumbaga, parang papuri na ibigay nila kay Jesus. Pero ito po ang tanong nila na mabigat. Mabigat po itong tanong na to. Sabi niya dito, is it right to pay taxes to Caesar or not? Yan. Tama bang magbayad kay Caesar ng tax o hindi? Yan.
Should we pay them or should we not? So, dalawang beses inulit yung tanong. So, ibig sabihin, may diin. May diin yung tanong. Kasi dalawang beses inulit eh. Kaya nga, makikita po natin dito na itong panahon na to ay nagtuwang ang mga religious leader, mga Pariseyo, at yung mga Herodians para itrap si Jesus. Bakit? Meron silang pakay. Yung Pariseyo, ang pakay nila itrap si Jesus. Yung mga Herodians, ang pakay naman nila ay talagang malaman nila kung kailangan magbayad o hindi magbayad ng taxes. Yan. Ngayon, ang gusto nila makita ay magsalita si Jesus. Magsalita si Jesus na marinig ng maraming tao para yung opinyon ng tao ay bumaliktad laban kay Jesus. Bakit po? Kasi ang tao ay nakikinig at sumusunod na at nagigiliw sila sa pakikinig sa turo ng ating Panginoon. Pero dito po sa tanong na to ay crucial. Pwedeng bumaliktad yung paghanga ng mga tao. Kaya nga, gumamit sila ng isang trick question o kung tawagin natin clever question. Dahil gusto nila na sumang-ayon si Jesus sa mga Romano at laban sa mga Hudyo. O sumang-ayon sila sa kanila laban sa mga Romano. Kaya nga kung titingnan po natin yung dalawa dati yung mga grupo ng dati magkaaway, nagkukontrahan, ngayon iisa ang pakay nila. Anong pakay nila? To destroy Jesus. Grabe, no? Grabe talaga. Kaya nga, finlatter pa nila. Ano ba yung flatter? Yung bang parang pinuri pa nila. Sabi nga nila dito, we know that you are true and care about no one. You do not regard person of men, but teach the way of God in truth. Yan ang sinabi na. Sabi ng mga taong yun. Yun ang ibig sabihin nung sinabi na doon sa verse verse 14 na ang tinuturo ng ating Panginoon ay katotohanan lamang. Kaya nga nag-isip sila ng paraan, nagplano talaga. Sabi nga ni Noriel kahapon, pinagplanuhan. So, ito po ang pagkakataon na nakakita sila para i-trap si Jesus. Kaya nga doon sa sinabi nila parang pinuri nila si Jesus. Kaya nga kumisan, di ba? Mayroong mga taong pinupuri nila yung mga kanilang mga kaaway. Tapos biglang ibabagsak. Ganon din ang pinlano nila dito. Pinuri nila si Jesus, pero plano nilang ibagsak. Kaya nga, kung titingnan po natin, ay maraming mga bagay na ginagawa yung mga kalaban ng ating Panginoong Hesus upang sirain yung una, personality niya, pangalawa, yung ministry niya. Kaya nga, sa tanong na, it is lawful to pay tax to Caesar or not? Yan. Tignan po natin yung history ng pagbabayad ng tax na yan. Mula pa nung 6 AD. 6 AD. Anno Domini. After
ay ang mga Hudyo ay piniwersa ng magbayad ng taxes sa emperor. Directly sa emperor's treasury. Sino yung emperor noon? Caesar. At maraming Jewish patriot, kagaya ng mga zilot, ay ayaw magbayad ng mga tax. Bakit? Kasi hindi nila tinatanggap ang Roman rule na legitimate. Yung pagsasakop ng Romano sa Israel ay hindi nila tinatanggap na legitimate. Pwersahan ginawa. Yun naman talaga nangyari. Pwersahan. At marami din na nagbabayad pero masama ang loob. Bakit? Kasi ayaw nila pero napipilitan. Pero ang tanong, pera ba ang pinag-uusapan o prinsipyo? Prinsipyo sa pagbabayad ng tax sa mga Romano. Yan po yung tanong talaga. Yung prinsipyo. Kasi pera yan eh. Pero yung prinsipyo ng pagbabayad, kaya nga sabi niya, shall we pay or shall we not pay? Dito po nila inilagay si Jesus sa isang sitwasyon na pagka nagkamali siya ng sagot, dalawang bagay. Una, pag sumalungat siya o kinampihan niya ang mga Hudyo, ipapakulong siya ng mayroong grounds para ipakulong siya dahil nag-instigate siya ng hindi pagbabayad ng tax. Pero kung papanig naman siya sa mga Romano, magagalit naman sa kanya ang mga tao. So, yan po yung trap. Kaya nga sabi ni Jesus dito bakit kayo sabi niya doon sa basahin ko po. Yan. Jesus saw their hypocrisy and said, "Why are you trying to trap me? Bakit niyo ako iniipit o kaya hinuhuli o matawag sa trap sa gabi sa Tagalog? Naghahanda ng patibong o patibong. Ganun. Pero gamitin na po natin ang English. Trap. Para hindi na tayo mahirapan. Why are you trying to trap me? Yun ang tanong ng ating Panginoong Hesus. So, kung titignan po natin, ay mahirap yung tanong na yun. Mahirap yung tanong. It needs wisdom. Wisdom that comes from the Lord. Sabi niya dito, why do you test me? We should never say, Jesus, sabi dito, hindi dapat natin sabihin na si Jesus ay sinusubok niya o binubuskan niya yung kanyang adversary na sa isang hindi maka-Diyos na paraan. Why do you test me? Pero alam niya na hindi mananalo yung mga taong yung laban sa kanya. Yun. Bakit po? Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa kanya. Ano po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu? Nasa kanya ang lahat ng katotohanan. At si Jesus ay lumalakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga, tingin niyo yung wisdom na naisip ng ating Panginoon. Anong sabi niya? Bring me a denarius. Bring me a coin. Ganun. That I may see. Ayan. Sabi niya dito,
Show me a Roman coin, and I tell you. So when they handed the coin, they handed it to him, he asked, whose picture and title are stamped in it? Caesar. Yeah, they replied. So makikita po natin yung wisdom. Bakit po? Yung barya na yon, ang nakatalagay doon ay yung ulo ni Tiberius. Siya po yung Caesar nung araw na yon, nung panahon na yon, si Tiberius. Bakit po? Yung Caesar ay title. Julius Caesar, Tiberius Caesar, yan. Title po yan. Kaya nga, kung titingnan natin, ano ba ibig sabihin ng Caesar? The Divine Augustus. Yan. The Divine Augustus. Ano ba ibig sabihin ng Augustus? Leader, emperor, ano. On the back of sa likod nun ay nakalagay yung Pontifex Maximus. So ibig sabihin, ano yun, Latin yun. Hindi ko po alam kung ibig sabihin. Na nagdideklara na ang Caesar ay high priest ng Roman Empire. Yan. Siya yung leader. Kaya nga nung hawakan ni Jesus yung nakita niya, naintindihan niya, at naunawaan niya. Siyempre, meron siyang discernment Meron siyang discernment. Hawakan niya yung coin. Nakita niya, alam niya na ang gobyerno ni Caesar ay siya rin mismo magpapapako sa kanya at sa krus, at ipapako siya sa krus. Yan. Alam po ng Panginoon yun. Kaya nga, ang sinabi niya, pay taxes to Roman government. Pay taxes to Roman government. Bakit po? Kasi ang gustong ipakita ni Jesus dito ay yung i-recognize, magpasakop sa ruling authority. Ruling authority. Pag ginamit mo yung perang yun, pambayad sa lahat ng dapat transaksyon mo, nagpapasakop ka. So, kailangan din magpasakop. Katulad sa atin, ginagamit natin yung perang Pilipinas. Pambayad sa lahat ng pero dapat magbayad din tayo ng taxes. Taxes. Kailangan magbayad tayo ng tax. Bakit? Tingnan po natin. Ang pagbabayad ang pagbibigay kay Caesar para kay Caesar ay advantage. It is an advantage to the government rule. Yan. At kailangan mag-submit sila sa batas. Mihingal po. Mag-submit sila sa batas at hindi sila lalabag hanggat hindi sila lumalabag dito. Yung pagsisubmit nila sa batas ng Romano ay hindi nakakasagabal o nakakasira sa paglilingkod sa Diyos. Ang gustong sabihin ni Jesus ay yung sinabi ni Paul. Sinabi ni Paul sa Romans chapter 13 verse 6 to 7. Ano po yun? Yung pagsasubmit at pagbabayad ng taxes. Kaya nga sinasabi ni Jesus na merong pangako ang Diyos na ang mga ang bawat tao na tatanggap at lalapit kay Jesus ay, sabi nga ng Pablo, ay citizens of heaven
and citizens of the earth. May dual citizenship. Kaya nga may dual citizenship tayo eh. Tayong mga tagasunod ng ating Panginoon ay may dual citizenship. Tayo citizen ng langit at citizen tayo dito sa lupa. Ngayon, tignan po natin kung saan nanggaling yan. At saan nanggaling po yung sinasabi ni Jesus. Galing po yan sa Old Testament. Old Testament. Ano po yun? Yung sinabi ni Jesus at sinabi ng Ama sa pamagitan ni Moses. Saan po makikita natin yun? Yung blessing and curses. Blessing and cursing. Curses. Saan po yun? Makikita po natin yan sa Leviticus. Sa Leviticus, blessing in obedience and curse on disobedience. Inulit po yan sa Deuteronomy. Blessing of obedience and blessing of curses. Bakit po? Yung una, yung mga matatandang lumabas sa Egypt ay sinabihan ng blessing and curses na yan. Subalit na naging matigas ang ulo ng lahat ng matatanda sa Egypt, namatay lahat yung mga matatanda lumabas sa Egypt, at ang mga bata ang nakandang na yung papasok sa Promised Land. Kaya inulit-ulit ni Moses doon sa mga bata yung prinsipyo na dapat nilang tandaan, yung blessing of obedience and curse of sin. Bakit po? Kung ginawa nila yung blessing, yung obedience doon sa lahat ng sinabi ng Panginoon, lahat ng tinulo ni Moses, ni Joshua, kay Joshua, ay hindi sila magsasaper ng dominion ng mga Romano. Bakit po? Diba? Kung paaralin natin po yung history ng Israel, ilang beses po silang sinakop ng mga foreign power. Una po yung panahon ni pangalan to, ni Daniel. Yan. Pangalawa, yung panahon ni Jeremiah, Babylon. At pangatlo, ito po yung panahon ng mga Romano. So sa New Testament, Romano naman ang nakakasakop sa kanila. So ibig sabihin, kaya nagkaganon sila dahil doon sa kanilang disobedience. So malalim yung mga, kaya nga noong una pa, nag-i-impose na ng taxes ang Babylon, si Nebuchadnezzar, nag-i-impose na ng taxes yan. Yan. Kaya kung titignan po natin, ang sagot ni Jesus, bigay mo sa Diyos ang dapat kay Diyos at ibigay mo kay Caesar ang dapat kay Caesar. Yan. Kaya nga sabi ng verse 17, Jesus said, give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God. Dito po namangha sila. Namangha silang lahat. Po. Namangha silang lahat. Kaya nga, ano po ang gustong ipakita ng ating Panginoon dito? Anong gustong ipakita? Na gusto niyang ipakita ang kaimportantehan ng pagpasakop. Magpasakop ka doon sa ruling authorities at ganun din, huwag mong kaliligtaan ang paglilingkod mo sa Diyos. Ang coin nung panahon na yon ay pag-aari ni Caesar. Nakalagay doon yung kanyang mukha
at yung kanyang title. Yan. Pero tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen. At dahil pag-aari tayo ng Diyos, we should give God because His stamp is in us. Ano yun? Nilikha niya tayo in the image and likeness. In His image and likeness. Kaya nga, tama lang na ikaw'y mamatay para sa Diyos. Tama lang na ikaw'y mamatay para sa iyong bansa. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Yan. Pero, mas magandang ikaw ay mabuhay lang para sa Diyos. Sabi nga ni Pablo, to die is gain, but to live in Christ is beneficial. Kaya nga, yung sagot ng ating Panginoong Hesus ay punong-puno ng wisdom. Nilagyan na niya ng limit o boundary yung karapatan ng tao na nagpapakita ng jurisdiction ng authorities, earthly authorities at heavenly authorities. Bakit? Nandun tayo sa dalawang kakarihan. Karihan dito sa lupa at karihan sa langit. Kaya nga, doon sa kanyang sagot, makikita po natin, sabi nila, they were amazed. Namangha sila. Pero ano ang binunga ng kanilang pagkamangha? Doon po sa mga taong gustong itrap si Jesus, wala pong pagbabago. Wala pong pagbabago. At yung sagot ni Jesus ngayon, binaligtad pa. Binaligtad pa. Kailan yun? Noong nandun na sa trial si Jesus. Na sinabi ng isang testigo na itong si Jesus ay tinuturuan ng taong huwag magbayad ng tax kay Caesar. Yan. Saan po makikita yun? Sa Luke chapter 2, chapter 23, verse 2. Yan. Basahin po natin. And they began to state their case. This man has been leading our people astray by telling them not to pay taxes to the Roman government and by claiming he is the Messiah, a king. Yan po yung nangyari. Na imbis na namangha sila. Oo, namangha sila sa sagot dahil full of wisdom. Kaya lang hindi nila gusto yung sagot eh. Hindi nila gusto. Kaya nagplano pa na mas matindi. Ano po yung pinlano nila? Ay pinrame up si Jesus. Kaya nga maraming sitwasyon ngayon. Maraming tayong napapanood sa pelikula na piniprame up yung mga bida. Dito sa story to, ang bida ang ating Panginoong Jesus, pero piniprame up siya. Yan. Pinalabas pa nila doon sa trial na yon na si Jesus ay nagbabawal na pagbabayad ng tax sa Roma. Baliktad, binaligtad nila. Kaya nga, kung titingnan natin sa ating pag-share ng salita ng Diyos, ay hindi kahit anong buti, kahit anong ganda yung pakay natin. Pero doon sa nakikinig, hindi rin niya bibigyan ng pansin kung ayaw mo. At bandang huli, ikaw pa mapapasama, babalik ta rin niya yung sinabi mo laban sa iyo. At totoo po yun nangyayari sa atin sa panahon na to. Yan po yun nangyayari. Kaya ginawa ni Jesus ay ipinakita niya yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Give Caesar to what is for Caesar and give to God what is God. Ngayon, hindi lang po sa pananalapi po yan. Bakit? Meron po sinabi sa sa Bible na yung pagbabayad ng ating mga ikapo.
at yung pagbibigay ng lahat ng offering. Yan po ay obligasyon natin sa Diyos. Hindi ka nagbibigay dahil gusto mong pagpalain. Pinagpala ka na. At yung pinagpagpapalang yan ay dapat lang pagsulit mo sa ating Panginoon. Ganon din ang taxes. Kabuhayan mo na yan. Meron ka ng kabuhayan, ipagsulit mo yung taxes mo. So, ibig sabihin, you have to pay your taxes. Kailangan bayaran natin ang tax. At habang nagbabayad tayo ng tax, ang Diyos hindi naman po, bulag. Dahil doon sa ginagawa mong pagbabayad ng tax, ay pinamumuhay mo yung kalooban ng Panginoon to submit. Sinabi ni Pablo sa Romans chapter 13 verse 6 to 7, submit to authorities, pray for them. Yan. Bakit sila din ay lingkod ng Diyos? Itinalaga para pamahalaan ang ating bansa. Yan po yung isang bagay na dapat nating maunawaan. Kaya nga, dito sa naging sagot ng ating Panginoong Hesus na katotohanan, ano po nangyari? Ito po nangyari. Ang pangalan ng Ama ay naluwalhati. Si Caesar ay nasihan doon sa sinabi ni Jesus. Bakit? Pinagbabayad niya ng tax Pero, at yung mga taong na nakikinig ay namangha. They were edified. Pero yung mga kritiko niya, napahiya. Kaya mas lalong matindi ang pagpapalanong ginawa nila. So, ano po ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Ngayon. Ano po ang sinasabi? Ang sinasabi niya ay, nandito tayo sa present situation natin, sa ating buhay. Kung patuloy tayong susunod at lalakad sa kalooban ng Panginoon, wala po tayong magiging problema. Pero kailangan sa ating paglakad sa kalooban ng Panginoon, lumalakad din tayo sa pagpapakumbaba at pagsunod sa authority na mamahala sa atin. Yan po ang sinasabi dito Submit to authorities. First to the authority of God, then second to the authority in that was instituted in our nation. So, sa man nandun, lahat ng batas na yan na hindi labag sa prinsipyo ng Diyos ay dapat natin sundin. Kaya nga sabi nga kung ang batas o ang prinsipyo ay labag na sa Diyos, sino ang susundin mo? Siyempre ang Diyos. Bahala na ang Diyos sa iyo. Ano man yung mangyari, pag sinuway mo yung prinsipyo na hindi nalabag doon sa Diyos, bahala na ang Diyos sa iyo. Bakit? Hindi kanya iwanan o pababayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy nagpapasalamat kami sa kaunawaan na ibinigay mo sa amin na merong authority na namamayani sa mundo ngayon. Una, ang yung authority, ang yung pamamahala, yung sovereignty o dakilang Diyos Ama. Pangalawa, yung mga itinalaga mong mga tao para mamahala dito sa aming lupa. Kaya Ama, salamat dahil pinaunawa mo sa amin na higit sa lahat ay ibigay namin ang para sa iyo at ibigay namin din ang para sa batas. At itinuturuan mo kami na mamuhay ng maayos. Dahil sabi nga ng iyong salita, pagsumikapan naming pagharian mo kami at mamuhay sa iyong katwiran. Dahil ang lahat ng mga bagay na inaalala namin ay dadagdag mo. Yan po. Kaya dito po tinuturuan mo kaming lumakad sa iyong katwiran.
na mag-submit sa lahat sa tamang authority. Sa authority mo, Ama, at sa authority ng tinalaga mo dito sa aming lugar. Na kung saan kami nandun. Sa aming bansa, sa aming probinsya, sa aming syudad, sa aming barangay, o sa aming sityo. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy na binibigyan mo kami ng maayos na pangunawa upang patuloy na sa aming buhay ay magsilbi kaming liwanag, magsilbi kaming patutuo ng iyong kabutihan. Salamat po, Diyos. Salamat sa patuloy na gagawin pa sa aming buhay. Ganon din sa oras na ito, patuloy namin itinataas sa iyo aming bansang Pilipinas. Salamat po, Ama, dahil meron kang plano sa bansang Pilipinas. Salamat sa mga itinalag mong nangunguna sa amin dahil sila po ay nilagay mo dyan for a purpose. Maaring merong mga nilagay mo dyan para magamit mo para sa iyong plano sa aming buhay. It's either buksan ang aming mga puso para sa mga hindi magandang nangyayari at buksan ang mata ng aming puso sa iyong plano sa aming bansa. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil tinawag mo ang bansang Pilipinas. Pinili mo ang bansang Pilipinas na maging pangalawa sa bansang Israel. At salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa bawat Pilipino mula sa pinakamatandang Pilipino o di kaya mula sa aming presidente hanggang sa pinakabatang Pilipino. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat, Ama, dahil ikaw pa rin ang patuloy na gagawa at kikilos sa buhay ng bawat isa upang hanapin nila ang aming Panginoong Hesus. Ama, salamat po. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy na binubuhos mo sa bawat taong naghahanap sa iyo. Pinupuri ka namin, nilulwalhati ka namin, at ganun din sa oras na ito, patuloy din namin itinataas sa iyo ang aming mga kaibigan na may sakit. Una, aming kaibigan pastor ng GIL na si Pastor Boyd Corgado, na siya po ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Dalangin namin, Ama, ang kamay mong gumawa at kumilos sa kanila. Kung kalooban mo na siya maglingkod pa siya, ay patuloy na itayo mo siya at bigyan mo siya ng kalakasan na magampanan ang mga dapat mong gawin, ang mga dapat niyang gawin para sa iyo. Masalamat din sa patuloy na pagkilos mo sa kanyang buhay. Ganon din sa mga iba pang mga kaibigan naming pastor na may sakit. Yes, Lord, at patuloy na ikaw po kumilos sa bawat isa. Mga hindi namin alam ang kanilang mga pangalan o hindi namin maalala ang kanilang mga pangalan. Pero, Ama, ikaw, kilala mo po ang bawat isa. Kaya, Ama, patuloy na itinataas namin sila sa iyo. Ganon din ang aming mga kaibigan, mga kamag-anak na may sakit. Salamat po, Ama, dahil meron kang pangako na sa pamagitan ng mga latay at sugat ng aming Panginoong Hesus, pinagaling mo na kami. Kaya, Ama, dinideklara namin ang kagalingan sa bawat isa. Ganon din, salamat din sa buhay ng mga kasama ko sa umagang nito. Patuloy, Ama, na ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay, maunawaan nila at maintindihan nila ang kalooban mo at patuloy na lumakad sila sa pag-ibig mo at matuto silang magmahal sa kanilang kapwa. Salamat po, Ama, sa patuloy na magawa mo sa buhay ng bawat isa. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan po. So, maraming salamat sa iyo, Kuya Efren, Auntie Mercy, kay Kuya Oka, ganun din kay kay Sister Yoli, Pastor Yoli, kay June Madrid na aking kaklase, at si Ping Jacinto. Gomez pala. Ang first name niya, Jacinto. Ang kanyang apelyido ay Gomez. Yan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. At doon sa bubukas pa at susunod ay magandang umaga kay Delia, yung kaibigan namin nasa
Nasa Japan siya ngayon. Dati nasa Hong Kong siya, pero ngayon nasa Japan siya. At yung mga taga-subaybay natin sa Dubai, yan, sa Canada, yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na patuloy na nag-aanyaya sa bawat isa na ating i-share po yung ating mga morning devotion sa ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, upang patuloy na lumaganap at maunawaan ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ganoon din, kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe sa ating Facebook page, paki-like lang po. Meron pa kong pinalala ng mga invitation dyan. At paki-follow na po. At ganoon din sa ating YouTube channel. Ito mga ating broadcast ngayon, naisayod mong taas sa YouTube channel. Sa ating Pags Family Channel, makikita po nyo yan sa YouTube. I-search nyo lang po. At paki-like din. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe nyo na po. At ganoon din, merong bell dyan. Paki-click na lang nyo para sa susunod na aming pag-broadcast ay merong kayong abiso. So, muli, ito po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na nagsasabing ang Diyos natin ay mabuti. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan. At mahal niya po tayo. Yan. Siya po ay hindi nagbabago mula pa noon, ngayon, at hanggang magpakailanman. Maraming salamat po. Hanggang bukas, pasok. Bye-bye.